Hello everyone! Welcome back po ulit sa channel ko. Kumusta na naman po tayong lahat dyan? Sana po ay okay pa rin po tayong lahat, di ba? Kahit na sobrang parang lumalamig ng lumalamig ang panahon ngayon, naka-heater na nga ako dito sa bahay. And to those of you na bagong napadpad po sa channel na ito, this is Nurse Annie again, and welcome and thank you for tuning in. This channel is all about nursing, my nursing adventures, and my American dream and everything in between those. So if you want to be inspired, motivated, or just even be entertained, then don't forget to hit that subscribe button and let's connect. So ang topic po natin ngayong araw is about sa mga culture shock that I have experienced when I came to America. Nakagawa na po ako ng video about sa mga expectation ko versus the reality. Pero ngayong araw po parang yung mga bagay na ginagawa dito o nangyayari dito sa Amerika nakakaiba kapag i-compare ko sa Pilipinas o kaya sa Middle East where I came from before I moved here to America. So if you're interested on this topic, then keep on watching. Okay, so bago po ang lahat mga friends, before I forget, disclaimer lang po ulit, lahat po ng isi-share ko ulit sa inyo ngayong araw sa videong ito is basing lang po sa aking mga experience at saka sa aking mga nalalaman, ha? Kaya kapag magkakaiba po tayo, huwag po kayong mag-violent reaction. And by the way, these are not in any particular order, basta random lang po na magsasabi ako ng mga bagay na nakita kong kakaiba na ginagawa nila dito o nangyayari dito sa Amerika, ha? Okay, so una na po dyan na talagang na-shock talaga ako. Parang, ay, grabe, sumakit ang bangs ni Nurse Annie. Nung na-experience ko talaga in times of natural disaster, oh my God, yung mga bagyo, yung mga kapag may mga balita na may hurricane o tornadoes, mga ganun, Diyos ko, alam nyo ba? Ang ginagawa ng mga Amerika. Diyos ko, nagpa-panic buying ang mga tao. Okay lang yan, di ba? Siyempre tayo, magpa-panic buying din tayo kapag may announcement na ganito, ganyan. Diyos ko, pero alam nyo ba kung saan ako lalong na culture shock? Diyos ko, alam nyo, ang unang-unang mawawala sa groceries is tissue. Oh my God! Bakit kaya tissue? Oh my God, na-shock talaga ako. Pag may mga balita na may mga hurricane, mga tornadoes, Diyos ko, ilang araw pa lang bago yan. Makikita mo na yung ano ba to, istante ng mga tissue sa grocery, ubos yun. Ang unang-unang nauubos talaga. Oh my God. Masya-shock ka talaga. Bakit tissue? Ano bang meron sa tissue, 'di ba? Tayo, just pagkain, bigas, ganyan sila talaga dito. Tissue ang unang mauubusan, ang unang mauubos sa sa mga groceries. Siguro sila necessity 'yun, kaya 'yun talagang unang mauubos sa grocery, 'di ba? Nakaka-shock lang sa akin, para sa akin 'yun. Next is yung how they address people. Napaka ano talaga, endearing, ano bang tawag doon, ewan ko, napaka sweet naman nila dito. Lalo dito sa South, balita ko lalo dito sa South. Kapag tatawagin ka, kahit na-meet ka lang dyan sa daan, ang i-address sa'yo is darling, baby, mga ganun, honey. Di ba lalo tayong mga nurses, maririnig natin yan sa mga nurses sa ospital, ang tawag, yes, darling. O, di ba? Ganun ang tawag nila sa mga pasyente. Di ba tayo pag, ay, ba't ganun? Hindi naman uso sa atin yan, di ba? Mga ganyan na tawagan. O hindi naman tawagan, o mga ganyan na i-address mo yung pasyente. Naku, parang hindi yata pwedeng ganun. Lalo sa Middle East, hindi yata pwedeng ganun. Pero dito talaga sa Amerika, uso yan, uso yung mga tatawagin nila yung mga patient. Yes, darling, what you need? Next is kapag may mga road accidents naman. Kasi sa Pilipinas, hindi ako masyadong familiar. Siguro pulis ang pupunta kapag may aksidente sa daan, di ba? Sa Abu Dhabi naman,
Police din. Alam ko police din ang pupunta not unless kapag may mga napuruhan siguro yan, tatawag sila ng mga ambulance. Pero dito sa Amerika, kapag may aksidente sa daan, major o minor o gas-gas lang o ano lang dyan, full force talaga yung pupunta. Ang magre-respond ay naku, may fire department, may fire truck, may ambulance, may police. Kumpleto talaga yan. Police, medical team, tsaka fire department team. Naku, lahat talaga yan pupunta sa scene. Ay naku, kahit hindi magagamit, kahit nga walang injury na nasustain ng mga involved, ayan, full force talaga pumupunta ang mga yan sa accident scene. Sa scene of accident pala. Kaya yun, isa nga yan sa mga na culture shock talaga ako dahil wow, parang wow, mapapawaw ka na lang, di ba? Siguro sa Pinas, hindi ko lang masyadong familiar. Siguro sa Pinas, police, tapos ang tagal pa. Baka bilangin pa ng oras bago dumating yung pulis. Pero dito full force na nga. Nandyan lang talaga sila kaagad-agad. Next is yung addiction, yung drug addiction. Oh my God, nakaka-shock talaga. Sa atin sa Pinas, yung mga addicts o yung mga users, medyo discreet pa, 'di ba? Tinatago-tago pa 'yan, pero dito sa Amerika talaga dito ko nakita na parang lantaran na nga. Yung na nga ang dami talagang na-admit na mga drug users or drug abusers. Halatang halata dahil yung mga tao nga dito na gumagamit, they really are very much willing to admit na users sila. O 'di ba? Sinasabi talaga nila 'yan. However, there are some na nagdi-deny pa kahit positive na yung kanilang mga drug test, 'di ba? Pero dito talaga generally ina-admit nila nga kapag gumagamit sila ng mga marijuana, mga ganyan, kahit yung mga IV drug users, makikita mo talaga na ang dami ng tusok dito, wala na nga silang vein, wala na nga makitang mga veins. Diyos ko, nagnanana na nga yung kanilang mga tusok-tusok sa kamay, sa paa, sa leeg, makikita mo talaga. Pero wag ka, ang pinag-shock talaga ako, kahit na ganun ang presentation ng pasyente, kahit na inadmit na nila, hindi yan mapupunta, parang hindi sila mapepreso. Siguro sa atin, di ba? Kapag inadmit mo at nakitaan ka, Diyos ko, preso ka talaga. Dito, hindi. Parang madi-discharge pa sila home, discharge home pa sila. Not unless kapag may mga ganyan na meron instance in my 6 years, parang isa o dalawang instance na may mga drug abusers talaga na na-admit na hindi naman yun ang kanilang primary diagnosis or primary cause ng kanilang admission. Pero dahil parang meron silang previous cases, police cases, kaya sila dumiretso sa kulungan. Pero dito talaga makikita mo na very transparent ang mga pasyente sa mga ganyang bagay. Nakaka-shock. Sa akin, shock talaga ako dahil sabi ko, ay, ganun? Tapos parang wala lang, parang sanay na yung mga doktor sa mga pasyente na ganyan kasi parang pabalik-balik na lang siguro. Diyos ko, pag makikita mo talaga sa ED, yung mga listahan ng mga patient, ay nako, vomiting, ganun. Akala mo may GI problem, yun pala, wala. Dahil lang sa paggamit ng drugs, mga ganyan. Nakakashock po talaga. Next is yung the right to keep and bear arms naman dito, yung mga armas tulad ng baril. Actually, the right to bear arms here in the United States is a fundamental right po yan. Every resident and every citizen. May right po sila na magkaroon or mag-keep ng armas. That is actually protected by the Second Amendment of the Bill of Rights. Kaya kung gusto mo kapag citizen ka o kaya kapag resident ka, kung gusto mong magkaroon ng baril, pwede. Pero syempre, may mga factors na i-consider yan kapag gusto mong bumili ng armas. Diba? Kailangan may license to carry ka, ganyan. At saka, iba yung right ng resident lang at saka yung citizen. Halimbawa, kapag citizen ka, you have the right to
bear concealed arms, concealed weapons na tawag nila. Pero syempre kapag resident ka, I think you don't have the right to bear concealed weapons. Kailangan yung mga hindi tago. Kailangan yung mga nakikita. Kapag gusto mong magkaroon ng baril, kailangan yung nakikita. Kapag dala mo ang baril mo, kailangan nakikita yan na nakasuksok dyan sa o hindi mo pwedeng itago yan. Kailangan sa nakikitang part ng iyong bahay kapag halimbawa gusto mong bumili ng baril. Ganun. But of course, kailangan lahat ng license bago ka makabili ng baril dito sa Amerika. But of course, syempre, kailangan mo yan ng parang seminar ka, ayan, bago ka makakuha ng license para makabili ka ng baril o ng armas. Diba? Syempre, for self-defense lang yan. Kaya nga kailangan nila kapag pupunta ka sa police, kailangan may pipirmahan ka doon kapag kukuha ka ng permit to carry, ang tawag doon, o license to carry is pipirma ka doon ng mga ang daming tanong, wala bang bata o walang baby sa bahay nyo, mga ganyan. Syempre iba-background check yan. Meron din pong mga factors na kailangan i-consider bago ka makakuha ng license to carry. Okay, next is, oh my God, nakaka-shock talaga. Nung bagong-bago talaga ako dito sa Amerika, na-shock talaga ako. Yung kapag lalabas kayo in group, tapos diba sa atin sa Pilipinas, merong mag-volunteer na siya na yung magbabayad, ganon. O kaya ililibre ng isa o dalawang tao, diba yung grupo. Pero minsan, syempre, may, chip in tayo. Ganyan yung mga Pinoy. Pero dito talaga wala. KKB lahat. Na-shock talaga ako nung bagong-bago ako. Sabi niya, wala talagang di ba sa atin uso, aagawin mo pa yung resibo para ikaw magbayad. Pero dito wala talaga. Kanya-kanya po kayo ng bill. Hindi po mabibuild ng buo. Parang kanya-kanya, isa-isa yung bill ninyo bawat isa. Nakaka-shock yun sa akin. Ewan ko kung relate kayo pero ako na-shock talaga ako doon. Kapag grupo kayo, tapos kumain kayo, tapos kanya-kanya pala kayong magbayad ng inyong mga in-order, diba? Bayaran nyo ang kinain ninyo. Okay, so next is yung pagbibigay naman ng tips kapag kakain ka sa mga restaurants. Dito, hindi naman mandatory, kaya there are no laws to govern yung pagbibigay nga ng mga tips, but it is customary actually dito sa Amerika na magbigay ka ng tips. Meron nga yan, di ba? Bawat state talaga merong percent kung magkano yung tips na ibibigay mo kapag kakain ka sa mga restaurant. Halimbawa dito sa North Carolina, parang 15 to 20% ng bill mo ang kailangan i-tip mo sa mga nag-serve sa'yo. Parang ganun. Ganun talaga dito sa Amerika. Sa atin sa Pinas, oh my God. Bahala ka na kung magbibigay ka o hindi. Pero dito kasi kapag hindi ka nagbigay ng tip, parang tataasan ka ng kilay. Na-shock talaga ako, sabi nung bago talaga ako, hindi ko pa alam yan, 'di ba? Di pumunta yung pinsan ko dito. Kumain kami sa labas, magbibigay sila. Ano ba yung magkano ba yung dapat natin? Bakit meron palang amount kung magkano ang dapat mong ibigay? Yun pala, bawat state dito sa Amerika, may sari-sarili silang percent kung magkano ba dapat yung itip mo sa nag-serve sa'yo, kung magkanong percent nung bill mo ang pwede mong i-tip sa nag-serve sa'yo, di ba? Pero however, it is not mandatory nga. Pero customary po talaga na magbigay ka ng tip dito. Sabi ko nga, tataasan ka ng kilay kapag hindi ka nag-tip talaga dito kapag kakain ka sa mga restaurant na ganyan. Yung reason naman kung bakit ganyan dito sa Amerika is hindi naman kasi kalakihan yung sahod ng mga nagtatrabaho sa mga ganyan. Yung mga waiters and waitresses. Kaya a big part of their wage, of their salary actually is dependent sa tips na nare-receive nila sa kanilang mga customers. Kaya big issue or big thing talaga dito yan sa Amerika, yung pagbibigay ng tip. Next naman na nakaka-shock talaga,
pagdating dito sa Amerika is yung eating out, yung parang to go. Usong-uso talaga yung mga to go, yung mga drive-thru dito sa Amerika. Sa atin sa Pilipinas, 'di ba, kapag kakain ka sa labas, parang para sa mga ano lang 'yan. Iisipin ng mga tao, ay mayaman, may pera kaya laging kumakain sa labas. Pero dito sa Amerika, according to data talaga, almost more or less 20% of Americans, mga taga dito is kumakain sa labas o kaya sa kanilang sasakyan. Usong-uso yung dadaan ka lang sa mga drive-thru talaga. Almost lahat talaga ng mga kainan dito, mga fast food, may mga drive-thru. Kaya sabi nga sa data na yun is almost 20% of Americans eat in their car, sa kanilang sasakyan, kasi parang lagi silang nagmamadali. Makikita mo talaga na parang ang daming mga ginagawa talaga dito. Aside from magpi-pick up ng anak, maghahatid ng anak, papasok sa trabaho, may appointment dito, may appointment dyan, mag-grocery, punta ng shopping. Ang dami, parang laging on the move ang mga tao dito sa Amerika. Kaya usong-uso talaga yung mga drive-thru. Sa trabaho nga makikita mo talaga yung mga tao. Pagdating sa trabaho, meron talagang dala-dala yan na Starbucks, kape, inumin, kung ano, pagkain. Usong-uso po talaga dito yung mga drive-thru na ganyan. Kaya, yun nga, masyashock ka talaga lalo kapag hindi ka masyadong kumakain sa labas sa Pilipinas o kaya kung saan ka man galing na bansa, 'di ba? Parang sa atin, meron namang mga ganyan, pero dito talaga parang mas madami ka pang makikita na mga kumakain sa labas kaysa yung mga nagluluto sa bahay o i-stay sa bahay para kumain. Next naman na na-shock po talaga ako is yung pagiging talaga namang palaban ng mga taga dito. Nako, tayong mga Pinoy, 'di ba, medyo Diyos ko, tameme tayo minsan. Kahit nga sa Middle East, makikita mo talaga yung mga Pinoy, kaya nga mangilan-ngilan yung mga sabihin mo ng umaangat ng posisyon dahil talaga namang reserved ang mga Pinoy, 'di ba? Hindi kagaya ng mga puti na talaga naman. Well, anyway, Americans are known for speaking up and for getting what they want, 'di ba? At saka sinasabi talaga nila yung gusto nila, pero pagdating mo talaga dito, nako, kung gaano sila ka-outspoken sa ibang bansa, ganun po talaga dito. Nako, mas malala pa, masyashock ka talaga. Kahit nga yung mga supervisor o yung mga managers, 'di ba? Siguro iisipin natin na ay dapat irespeto yan. Kasi tayo kapag ganyan, 'di ba, medyo timid tayo sa may mga posisyon, pero dito, nako, it's okay not to hold back. Kailangan magsalita ka talaga. You have the right to speak up, kahit pa manager yan, kahit pa CEO yung kausap mo. Ganun po dito. Wala pong mga bawal-bawal dito, lalo kapag may mga gusto kayong sabihin talaga. While there is really a difference between speaking up and being subversive or rude, pero dito, nako, it is really acceptable, or it is okay to say something talaga kahit sino pa yan. Hindi kagaya nga sa atin na medyo aloof pa tayo, 'di ba? Nakausapin yung mga nasa posisyon. Pero dito po hindi, talaga speak up talaga sila kapag may gusto silang sabihin. Kaya nga dapat dun tayo matuto, 'di ba? Kailangan din ganun tayo. Parang when you're in Rome, do what the Romans do, 'di ba? Kaya kailangan hindi tayo dapat tatamit-tameme. Kailangan palaban din tayo. Yan ang kailangan dito sa Amerika. Hindi pwedeng tatahimik, hindi pwedeng sa gilid ka lang. Hindi, kailangan kapag may gusto kang sabihin, sabihin mo talaga. Ganun dito sa Amerika. Okay, so next po is regarding naman sa mga senior citizen. Ganyan, sa mga parents nila dito, mga grandparents. 'Di ba sa atin sa Pilipinas, extended family talaga tayo. Mapa grandparents or mga apo sa tuhod, ganyan, magkakasama pa rin yan sa bahay, 'di ba? Tapos nirerespeto talaga natin. Parang respeto na natin sa mga matatanda, na kasama natin sila sa bahay para alagaan natin sila, pagsilbihan sila. Pero pagdating ko dito, na-shock talaga ako na yung mga matatanda, either they are living on their own, mag-isa lang po sila sa bahay, kahit matanda na yan, na naglalakad na may tungkod na, o kaya naka-wheelchair pa. Naku, mag-isa lang, malalaman mo na mag-isa pa lang namumuhay yan. Tapos yung mga anak,
wala sa kanyang poder, 'di ba, parang gano'n. O kaya sa nursing home, 'yan, usong-uso dito ang nursing home talaga. Kaya nga kung sa atin, parang walang respeto ba yung mga gano'n, pero dito yan po yung uso, masya-shock ka po talaga na malalaman mo na lang na yung 86 years old na na-admit is living on her own na lang, mag-isa pala siya, bulag pa o kaya bingi pa tapos mag-isa lang pala sa bahay, ganyan. Masya-shock ka po talaga dito pero what to do, gano'n nga talaga ang ugali nila dito sa Amerika. Hindi naman pareho sa atin na sabi ko nga parang respeto na sa mga matatanda, kasama talaga natin 'yan sa bahay para maalagaan natin at pagsilbihan natin. Okay, last but not the least na talaga namang nakaka hindi naman yung shock na shock ka pero kakaiba talaga sa mga ugali dito sa Amerika is yung pagiging transparent nila talaga, do'n talaga ako naman na-shock kasi yung mga taga dito talaga napaka-open nila kahit sa mga personal life, sa mga personal matters ng kanilang buhay. Talagang i-o-open nila yan kahit pa bago kayong magkakilala. Napaka-transparent po nila, napaka-vocal nila. Parang, sa atin as a Filipino, di ba, parang may mga reservations pa tayong magkwento ng, yung ginawa namin kagabi ganito, pero sila hindi. Napaka-vocal talaga nila, napaka-open nila. Masya-shock ka talaga na malalaman mo na lang after 6 months mo sa unit, malalaman mo na ang buong buhay ng mga staff. dahil open sila na magkwento sa'yo. Ganon. Sa atin parang ano pa lang pa yan, 'di ba? Parang ang personal na mga matters o personal na mga istorya ng ating buhay para lang sa atin, 'di ba? Pero sila dito open talaga. Kasi gano'n po talaga sila dito kaya minsan magkukuwento nga ang mga 'yan, about sa kanilang divorce, about sa kanilang relasyon, about sa kanilang, affairs. Oh my God, ganyan. Kahit nga yung mga conflict nila sa family, ayan malalaman mo 'yan kasi open po talaga silang magkuwento ng mga ganyang bagay, na hindi nga kagaya sa ating mga Pilipino na medyo medyo reserve pa, 'di ba? So, ayan po ang ating video ngayong araw mga friends at sana po ay na-inform kayo kahit konti sa ating video ngayong araw. And if you did, don't forget to hit that like and share button. At sa mga iba po dyan na mayroong mga suggestion pa ng content na pwede nating gawan ng video is ilagay nyo lang po, i-comment nyo lang po down below para mabasa ko po ang mga yan. So, again, thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye-bye!